Leviticus chapter 15, tungkol sa pagiging madumi ng katawan. Sabi ni Lord kina Moses at Aaron, sabihin niyo sa mga Israelites na pag may isang lalaking may tulo, ituturing na madumi yung tulo. Ito yung batas tungkol dito. Maduming ituturing ang lalaking may tulo. Patuloy man yon o tumigil na. Ituturing na madumi lahat ng kamang hihigaan o bagay na uupuan niya. Kung sino man ang humawak sa maduming kama nung may tulo, kailangan niyang labahan ang suot niya at maligo. Ituturing siyang madumi hanggang gabi. At kung sinong umupo sa kahit anong bagay na naupuan ng lalaking may tulo, kailangan niyang labahan ang suot niya at maligo. Ituturing na madumi ang taong yun hanggang gabi. Kung sino man yung humawak sa lalaking may tulo, kailangan niyang labahan ang suot niya at maligo. Ituturing na madumi ang taong yun hanggang gabi. Kung yung may tulo dumura sa isang taong tinuturing na malinis, kailangang labahan ng taong dinuraan ang suot niya at maligo. Ituturing siyang madumi hanggang gabi. Ituturing ding madumi yung upuan na ginagamit sa pagsakay ng kabayo kung naupuan yun ng lalaking may tulo. Ganun din, kahit sinong hahawak at bubuhat sa inupuan ng lalaking may tulo, kailangan niyang labahan ang suot niya at maligo. Ituturing siyang madumi hanggang gabi. Pag may hinawakan sa inyo yung lalaking may tulo nang hindi siya naguhugas ng kamay, kailangang labahan ng hinawakan ang suot niyang damit at maligo. Ituturing siyang madumi hanggang gabi. Babasagin ang lalagyan gawa sa clay ng mahahawakan ng lalaking may tulo. At paggawa naman sa kahoy yung lalagyan na mahahawakan, huhugasan ito ng tubig. Pag gumaling na yung tulo ng lalaki, magpapalipas siya ng 7 days bago dumaan sa ritual na paglilinis. Lalabahan niya ang suot niyang damit, maliligo sa umaagos na tubig batis, at siya ay ituturing ng malinis. Sa pang-8 araw, magdadala siya ng 2 kalapati o 2 batang pigyon at haharap kay Lord sa may pasukan ng banal na tent. Ibibigay niya ang mga yon sa priest. I-offer ng priest yung mga ibon, isa bilang offering sa kasalanan at yung isa bilang offering na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin ng priest sa harap ni Lord yung lalaking may tulo. Pag may lalaking nilabasan, kailangan niya maligo ng buong katawan at ituturing siyang madumi hanggang gabi. Lahat ng damit na gawa sa tela o leather na malalagyan nito, kailangang labahan at ituturing na madumi hanggang gabi. Pag nakipag-sex sa isang babae ang isang lalaki at nilabasan siya, kailangan nilang maligo at ituturing silang madumi hanggang gabi. Pag may mens ang isang babae, ituturing siyang madumi ng 7 days. Sino man ang makahawak sa kanya ay ituturing ding madumi hanggang gabi. Lahat ng hihigaan niya habang may period siya ay ituturing na madumi, pati na lahat ng uupuan niya. Kung sino man ang hahawak sa kama ng babae, kailangan niyang labahan ang suot niya, maligo at ituturing siyang madumi hanggang gabi. Sino man ang hahawak sa inupuan ng babae, kailangan niyang labahan ang suot niya at maligo. Ituturing siyang madumi hanggang gabi. Kama o upuan man ang inupuan ng babae, ang humawak doon ay ituturing na madumi hanggang gabi. At kung may lalaki may pag-sex sa kanya, mahahawa yung lalaki sa pagiging madumi. Ituturing na madumi yung lalaki ng 7 days. Lahat ng hihigaan niya, ituturing ding madumi. Pag dinudugo ang isang babae ng maraming araw pero di niya period o kaya dinudugo pa rin siya kahit lagpas na ng mens niya, ituturing siyang madumi hanggat may dugo pa ding lumalabas sa kanya. Ituturing siyang madumi gaya ng pag may mens siya. Lahat ng hihigaan niya habang dinudugo siya at lahat ng uupuan niya, ituturing na madumi na gaya ng pag may mens siya. Sino mang hahawak sa mga bagay na ito ay ituturing na madumi. Kailangan niyang labahan ng suot niya, maligo at ituturing siya madumi hanggang gabi. Pag di na dinudugo yung babae, magbibilang siya ng 7 days tapos ituturing na siyang malinis. Sa pang-8, magdadala siya ng 2 kalapati o 2 batang pigyon sa priest na nasa pasukan ng banal na tent. I-offer ng priest yung isang ibon bilang offering sa kasalanan at yung isa bilang offering na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin ng priest ang babae sa harap ni Lord dahil sa pagdudugo niya.
ganito nyo dapat ilayo ang mga Israelites sa pagiging madumi. Kung hindi, mamamatay sila dahil dinungisan nila ang banal kong tent na nasa may gitna ng kampo. Ito yung mga batas sa lalaking may tulo at lalaking nilabasan. Tinuturing silang madumi dahil dito. Ganon din para sa babaeng may mens at sa kahit na sinong babae na may kakaibang pagdudugo. Pati na rin sa lalaki na nakipag-sex sa babaeng tuturing na madumi. Leviticus chapter 16. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Kinausap ni Lord si Moses pagkamatay ng 2 anak na lalaki ni Aaron na namatay nung lumapit sila sa harap ni Lord. Sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na huwag siyang pumasok kung kailan niya lang gusto sa most holy place, sa loob ng kortina, dun sa harap ng cover ng box ng kasunduan. Mamamatay siya pag ginawa niya yun, kasi dun ako nakikipagkita sa ulap sa ibabaw ng cover. Pero pag pumasok siya, ito ang gagawin niya sa most holy place. Mag-aalay siya ng isang batang toro bilang offering sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang offering na susunugin. Isusuot niya yung mga banal na damit na gawa sa telang linen, yung robe na mahaba, shorts sa loob nun, linen na belt at linen na balot sa ulo. Yun ang mga banal na kasuotan. Maliligo muna siya bago suotin ang mga yon. Bibigyan siya ng mga Israelites ng 2 lalaking kambing bilang offering para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang offering na susunugin. Iaalay ni Aaron yung toro bilang offering para sa kasalanan para maalis ang kasalanan niya at ng pamilya niya. Tapos, kukunin niya ang 2 kambing at dadalhin niya yon sa harap ni Lord sa may pasukan ng banal na tent. Pipiliin ni Aaron kung alin kambing ang para kay Lord at ang para kay Azazel gamit ang palabunutan. Tapos, i-offer niya yung kambing na napili sa bunutan para kay Lord bilang offering para sa kasalanan. Yung kambing na para kay Azazel, buhay na ihaharap kay Lord. Tapos, papalayain nila yon sa desert papunta kay Azazel para maalis ang kasalanan ng mga tao. Iaalay ni Aaron yung toro bilang offering para sa kasalanan. Papatayin niya yon para maalis ang kasalanan niya at ng pamilya niya. Tapos, kukuha siya ng lalagyan na puno ng nagbabagang uling mula sa altar na nasa harap ni Lord at 2 dakot ng dinurog na mabangong insenso. Dadalhin niya yon sa loob ng most holy place at ilalagay ang insenso sa apoy na nasa harap ni Lord para matakpan ng usok noon yung cover sa ibabaw ng box ng kasunduan. Pag gano'n ang ginawa niya, di siya mamamatay. Kukuha siya ng dugo ng toro at gamit ang daliri niya, iwiwisik niya yung dugo sa harap ng cover na nasa east side. Iwiwisik din niya yon ng 7 beses sa harap ng box ng kasunduan. Tapos, papatayin niya yung kambing na offering para sa kasalanan ng mga tao. Ipapasok niya sa most holy place yung dugo nun at iwiwisik sa cover at harap ng box ng kasunduan, gaya nung ginawa niya sa dugo ng toro. Sa ganon, maaalis sa most holy place ang mga kasalanang dahil sa karumihan ng mga Israelites at dahil sa atraso nila, sa lahat ng kasalanan nila. Ganon din ang gagawin niya sa ibang part ng banal na tent na napapaligiran ng karumihan ng kampo. Walang ibang pwedeng pumasok sa banal na tent pag nasa loob si Aaron para sa ritual ng pag-aalis ng kasalanan hanggang sa makalabas siya. Lalabas siya pag nagawa na niya ang ritual sa pag-aalis ng mga kasalanan niya, ng pamilya niya at ng buong bayan ng Israel. Tapos, pupunta naman siya sa altar na nasa harap ni Lord at yun naman ang lilinisin niya. Kukuha siya ng dugo ng toro at ng kambing at ipapahid yon sa bawat sungay na nakapalibot sa altar. At bibisikan niya ang altar ng dugo gamit ang daliri niya ng 7 beses. Lilinisin mula sa pagiging madumi at gagawing banal ang bayan ng Israel. Ang papakawalang kambing. After ng ritual ng pag-aalis ng kasalanan sa most holy place, sa banal na tent at sa altar, kukunin ni Aaron ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang mga kamay niya sa ulo ng kambing at sasabihin lahat ng masamang gawain, lahat ng atraso at lahat ng kasalanan na ginawa ng mga Israelites. Ililipat niya lahat yon sa kambing tapos papakawalan ito sa desert ng taong naka-assign na gawin ito.
Dadalhin ng kambing lahat ng kasalanan nila sa lugar na malayo sa tao. Papakawalan yung kambing sa desert. Tapos, babalik si Aaron sa banal na tent at huhubarin yung mga suot niyang gawa sa telang linen na sinuot niya nung pumasok siya sa Most Holy Place. Iiwan niya sa tent ang mga yon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at isusot niya yung sarili niyang damit. Lalabas siya at mag-offer ng offering na susunugin para maalis ang kasalanan niya. Mag-offer siya ng isa pa para naman sa kasalanan ng mga tao. Susunugin niya sa altar yung taba ng offering para sa kasalanan. Yung taong naka-assign na pakawalan yung kambing para kay Azazel, kailangan labahan damit at maligo bago bumalik sa kampo. Ilalabas mula sa kampo yung toro at kambing na ginamit na offering para sa kasalanan. Sa mga ito, kinuha ang dugo para malinis ang Most Holy Place. Susunugin yung balat, laman at dumi ng mga yon. Yung taong susunog sa mga yon, lalabhan ng damit niya at maliligo bago bumalik sa kampo. Ang pag-celebrate ng araw ng pagtubos sa kasalanan. Magiging instruction ito sa inyo forever. Tuwing pang-10 araw ng pang-7 buwan, magfa-fasting at di kayo magtatrabaho. Israelite man o dayong nakatira kasama nyo. Kasi ito ang araw na gagawin ang ritual ng pagtubos ng kasalanan. Lilinisin kayo sa lahat ng kasalanan nyo. Magiging malinis kayo sa harap ni Lord. Itong araw na ito ay araw ng pahinga para sa inyo at magfa-fasting kayo. Forever itong instruction sa inyo. At yung priest na pinili na nilagyan ng oil at ginawang banal na nagmana ng pagiging priest ng tatay niya ang gagawa ng ritual na pagtubos ng kasalanan. Suot niya yung mga banal na damit na gawa sa telang linen. Siya ang gagawa ng ritual na pagtubos ng kasalanan sa Most Holy Place, sa buong banal na tent at sa altar. Siya rin ang gagawa ng mga ritual na pagtubos ng kasalanan ng mga priest at ng buong bayan. Forever na instruction ito sa inyo, na gagawin ang ritual ng pagtubos ng kasalanan once a year para sa lahat ng kasalanan ng bayang Israel. At sinunod nga ni Moses ang utos ni Lord.